Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading to for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ayan, take only what resonates, guys. Bale, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel, kahit na lang ng subscribe button, notification bell, ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Ayan. And, by the way, may TikTok po kami, no? Pa-subscribe na lang din po sa TikTok. Ayan, kasi doon ako mag-announce pag open na ako sa personal reading. Okay, let's start. Ayan. Sana po mag-comment kayo po. Kahit heart lang, malaking bagay yan guys. Nagpapakita yun ng malaking suporta, pagmamahal. Ayan, kung hindi ka makaka-relate, huwag mo ipilit dahil hindi naman ito personal reading. Shuffle ko lang guys. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ang meron ako ngayon is astrological reading, guys. Pwede ka magbigay sa akin ng particular date or month. Ayan, kung ano yung gusto mo ipa-reading. Ayan, pwede mo i-avail yun dun sa aking TikTok shop. Meron dong astrological reading. Feel free to check it out. Five of Swords, Two of Cups, and the Hierophant, Taurus, Virgo. Sorry, it's Taurus. I don't know if you're, no, Queen of Pentacles, yeah, Taurus, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius energy. Ang energy nito nakukuha ko sa'yo parang may person in the past na maaring either ikaw yung nang iwan or umalis. Definitely there's separation sa inyong dalawa. And nakikita natin na pwedeng hinahayaan mo siya sa person na kakonect niya ngayon. And then might be you're thinking na okay lang. Parang ganon. Kasi maybe part of you, nagiging maganda naman yung flow ng buhay mo. 'Di ba? With the Queen of Pentacles, maybe you're being more stable, ganyan. And ang focus mo na lang ngayon is to learn. Ayan, to learn, maybe yung iba magturo or vice versa, matuto. Ayan, yung iba pwedeng may kinalaman iyon sa iyong career. Ayan, and itong person ito in the past, maybe masaya ka na lang na okay, sige, kung nasa ibang relationship ka, parang ganon, maaaring iisip mo na lang na, alam ko naman na hindi ka okay dyan sa relationship na yan. It's not that you're wishing na hindi siya maging okay, pero maaaring either may balita or may alam ka regarding doon sa pinaka-relationship niya, or nararamdaman mo or alam mo na hindi siya okay pagdating sa relationship na yon, and you're just letting this person doon sa kakonect niya. That's your energy. So anyway, ano yung energy ng person na kakonect mo? Sino ito? Ano yung energy niya? Yung mga nakukuha kong message is parang hindi ko alam, pero parang konti lang sa inyo makaka-relate kasi it feels like private reading. Konti lang yung nakukuha ko ng energy. Yan, you do have here the Eight of Swords, the Chariot, and the Fool. Okay. Ang lakas ng pakiramdam mo ha. Kasi dito sa energy na ito, maybe because pwedeng na naririnig mo na madalas sa mga tarot readers, ayan, sa pakikinig mo sa akin or sa kung sino man na mga tarot readers dito sa YouTube, or maybe pwedeng kahit personal reading, but I know na medyo naging malaki yung effect nitong bagay na ito sa'yo. Okay? Nakita natin na maaaring nagka-idea ka kung ano talaga yung pinagdadaanan ng person na ito, and yeah, tama yung hinala mo or tama yung sinabi sa'yo dito. Your person is currently not okay. Nakakaramdam siya ng
parang stuck siya sa situation or uh, sa relationship, sabihin na natin ganon, na with the Chariot, gusto niya ng alisan. Ayan, with the Fool, atong person na to parang ayaw niya na mag-stay dito sa relationship or sa connection na to. Maybe because gusto niya maging better. Yun yung nakukuha natin doon. Gusto niya maging better or gusto niya mag-take ng risk with regards sa, you know how we heard the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Maybe may iniisip rin siyang new beginning. Yan. And parang ito yung gusto niyang gawain or gusto niyang maranasan. Pwedeng it has something to do with money. But anyway, itong person na to, with the Two of Pentacles, I feel like nagdadalawang isip na siya, parang gano'n. Kung itutuloy ko ba, gano'n, or pero mas majority na sa kanya ngayon yung gusto niyang umalis sa situation niya. Kasi pwedeng nahirapan siya or pwedeng hindi siya masaya sa mga nagiging resulta. Okay? So anyway, ano ang emotions mo towards this person? Emotion mo towards this person is the Eight of Cups, the Knight of Cups, Ten of Swords, and the Nine of Swords. Kunin natin yung emotions niya towards you. Ten of Cups, the King of Pentacles, the High Priestess, the King of Cups, and the Wheel of Fortune. Okay. Emotion mo para dito sa person na to, I feel like you love this person, pero you know, kung sa ngayon maybe you are willing to take the offer or give the offer kung magkakaroon ng ending, parang ganun. Kasi ayaw mo ng problema, ayaw mo makasakit, ayaw mo saktan, parang ganun. And you are thinking about the future, medyo advanced ka mag-isip sa part na ito. And you do have your Ten of Pentacles. Sa ngayon, you want to be successful, you're focusing on money talaga. Yun yung nakikita natin. And maybe alam mong may emotions or feelings siya sa'yo, pero gusto mong ilagay niya yon sa actions, or sa ngayon wala kang pakialam, parang o sige, may feeling siya, pero dapat ipakita niya or iparamdam niya. Okay? And pagdating sa person na ito with the Ten of Cups, I feel like gusto ka niya sa kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon. Like, this person is proud of you. Okay? Alam mo yan kung maganda yung nangyayari sa'yo or maganda yung pagdating ng person na ito. Could be dealing with a soulmate. May soulmate energy dito. And the King of Cups, yeah. Nakakita tayo dito ng 2 to 3 people actually na pwedeng may paghanga or may interest sa'yo. Pero yun nga, nakikita natin sa'yo is that you don't care. Or pwedeng hindi mo alam yung iba. These are like admirers. Definitely, this King of Cups, gusto niyang gumawa ng
pagbabago. Kasi parang hindi niya mabago yung this is like a soulmate energy na parang kahit anong gawin niya, hindi naman nababago, hindi naman nawawala yung emotion niya para sa'yo. So, alam niya mahal ka niya. So, para saan pa, diba? Para saan pa na pigilan ko yung emotion ko. Alam ko namang ever since, mahal naman kita or gusto kita. Okay? Wait lang, guys. Okay, sorry about that. So, nandito na po ulit ako. Anyway, itong person na to, with the King of Cups, ramdam niya kung ano yung connection na meron sa inyo. But, I feel like medyo concerned siya sa status or regarding career, money. Kung ano yung mga nandito sa harapan niya ngayon, medyo concerned siya dito sa mga bagay na ito. So, ayun. What will happen in the future for you? In the near future for you. You do have the Six of Pentacles, the Devil, and the King of Wands. Clarify the King of Wands, please. Queen of Wands is here. The Five of Pentacles, Page of Wands. Nine of Cups is here. Nine of Cups, Three of Wands, the Lovers, and the Seven of Cups. Seven of Swords, sorry. Five of Cups is at the bottom of the deck. Well, for what I can see here, medyo mag-ingat ka dito sa mga tao na binibigyan mo ng attention or maybe pwedeng sa love, pwedeng yung iba walang related sa love, but be careful. Kasi pwedeng mamanipulate ka with the devil or magamit ka. Yung tendency pwedeng walang matira sa'yo. Lahat ibigay mo. Then paano naman yung sarili mo? The way I see this with the Queen of Wands, you have to listen to a person which is nakikita natin siya as nagbibigay ng advice sa'yo. And out of nowhere, biglang dadating tong taong to give you advice, to talk to you regarding some kind of matter na pwedeng kailangan mo talagang marinig. And the King of Wands is here. Pwedeng nakikita rin kasi ng mga taong ito na ikaw ay nagagamit or and in the future pwedeng magsalita na rin sila or magbigay sila ng opinion regarding doon. The way I see this, kailangan mong makinig, kailangan mong gawain yung action regarding doon sa bagay na yun. This person, I can see a person in the future na umiiwas because there's other options. Umiiwas because might be there's another relationship, either sa side mo or sa side niya. The Three of Wands is here, but umiiwas siya pero nandun yung pagkagusto niya na makipag-connect, communicate. Namimiss ka nitong taong to. And the Five of Cups is really sad. Sobrang lungkot ng person na to. And tell me more. Yeah, you do have the Queen of Cups. So, nakikita natin kasi malungkot siya kasi mahal ka niya. And there's a lot of emotion. Sobrang tibay or sobrang lakas ng emotion na nararamdaman niya sa'yo. Na with the Page of Pentacles, gusto niyang i-offer, gusto niyang ibigay. Pero the Death card is here. Maybe kailangan mo ng harapin kung ano man itong ending na dapat nagawain in order for this person with the Justice card na masabi niya or maamin niya kung ano yung mga
dapat niyang sabihin. Okay? And the Five of Wands is here, medyo madugo yung ending, medyo mahirap. Kaya parang ang hirap gawain, ang hirap nagkakaroon ng pagdadalawang isip, gagawin ko ba to or wag na, pero nandun yung kagustuhan ng person na ito to reconcile. Pero medyo stubborn kasi siya, medyo may pagkatamad yung person na ito na gumawa ng action regarding dun sa bagay na yun. And you do have the Judgment. This is actually the last card. Nakikita natin ito as awakening for this person, lalo na pagdating sa connection ninyo. So there's an awakening towards this person. But, ayun nga, decision ang kailangan gawain, action ang kailangan gawain regarding sa ending. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.